Nako, si Vice President Sara Duterte umeepal at nangako ng proteksyon sa mga Pilipino laban sa warrant of arrest mula sa ICC. Magandang araw po sa inyong lahat na imbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Iginiit ni Sara Duterte na handa siyang ipagtanggol ang mga kapwa Pilipino kung sakaling hindi ito magawa ng Pangulo laban sa arrest warrant mula sa isang bansang walang jurisdiksyon sa Pilipinas. Sabi niya, I will do all my best to protect them. Ako ang haharang dyan bilang pangalawang Pangulo at citizen ng bansang Pilipinas. Wow! Big words, ha? Anya, ang Korte ng Pilipinas lamang ang may karapatang humusga kung may nagawang sala ang sinuman at hindi ang mga hukuman ng ibang bansa na wala namang ambag sa atin. Dagdag pa niya, kung sinasabi niyang wala siyang kapangyarihan na gawin yan, ipakita ko sa kanya na bilang opisyal na binoto ng taong bayan, kaya ko, ang pahayag ni VP Sara ay malinaw na paninindigan sa proteksyon ng karapatan ng bawat Pilipino sa harap ng pandaigdigang issue. Wow! Believe naman ako kay Sara Duterte. Ngayon, biglang e-epal siya at poproteksyonan ang mga Pilipino laban sa warrant of arrest ng ICC. Pero pagdating sa China, hindi niya maproteksyonan ang ating mga kababayan. Teka muna ha, tingnan natin. Handa daw si Sara Duterte na ipagtanggol ang kapwa Pilipino kung sakaling hindi magawa ng Pangulo laban sa warrant of arrest. Dahil hindi niya ba, naglabas na ng statement ang palasyo na kung darating ang warrant of arrest ni Bato at ni Bongo, ay gagawin din nila ang makipag-ugnayan sa Interpol. At hindi po sa ICC ha, dahil sa ngayon, talagang wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero sa Interpol, tayo po ay miyembro pa. Aba, ang dapat sigurong gawin ni VP Sara bilang vice-presidente. Sa tingin niya, meron siyang powers eh. Powers above the president. Na kung hindi kaya ng presidente, kakayanin niya. Siya daw. E di ang gawin niya, umalis na rin tayo bilang member ng Interpol. Tulad ng ginawa ng kanyang tatay na tayo ay nag-withdraw ng ating membership sa ICC. Noong nalaman ni Digong na siya mismo ay involved sa mga karumal-dumal na gawain na siyang inimbestigahan ng ICC. Sa tingin nyo ba, kung walang nagawa si Digong at alam niyang wala naman siyang kasalanan o nagawa to warrant an investigation from the ICC, kakalas tayo sa ICC? Very elementary, di ba? Kaya niya winidraw ang ating membership sa ICC dahil alam niya na meron siyang nagawa at siya ay paiimbestigahan ng ICC. Ganun lang kasimple yun. At yung sinasabi ni Sara Duterte na wala ng jurisdiction ang ICC sa atin, totoo naman. Wala na pong jurisdiction ang ICC sa atin. Pero ito napakadaling intindihin kahit na siguro ang mga elementary students alam na ang iniimbestigahan ng ICC ay yung mga krimen na nagawa ni Digong nung tayo ay member pa ng ICC. Ang hirap bang intindihin nun? Kayong mga DDS, ikaw Sara Duterte, ang hirap bang intindihin nun? Pinagpipilitan ninyo na walang jurisdiction ang ICC sa atin. Yes, wala pong jurisdiction ang ICC sa atin. Pero may jurisdiction sila doon sa mga nagawang krimen nung time na tayo ay member pa. Napakasimple, napakalinaw, pinagugulo nyo, pinalalabo nyo yung usapin. At yung hindi daw magawa ni President Bongbong Marcos, siya ang gagawa. Ang gagawin lang naman ng presidente natin ay makipag-ugnayan si Interpol kapag dumating yung warrant of arrest ng dalawang yan. Natural, miyembro tayo ng Interpol eh. Pero kasi mga kaalyado ni Sara Duterte ang apektado, gagawa siya ng paraan. Pero ang pagkakasabi niya, nangako ng proteksyon sa mga Pilipino. Para ba sa mga Pilipino o para sa iyong mga kaalyado? Sabi pa niya, ang Korte ng Pilipinas lamang ang may karapatang humusga kung may nagawang sala ang sinuman at hindi ang mga hukuman ng ibang bansa na wala namang ambag sa atin. Iyon ang problema. Wala namang mga kaso dito ang mga taong yan. Kahit na si Digong, meron bang nagkaso sa kanya dito?
Ang alam ko wala, correct me if I'm wrong. Kasi alam ng mga biktima na kapag dito sila nag-file ng kaso, malamang walang mangyari. Bakit kayo? Dahil ang mga taong nakaupo sa Supreme Court ay halos lahat in-appoint ni Rodrigo Duterte. So anong aasahan natin? Kung yun yung impeachment case ni Sara Duterte ay nagawa ng hocus-pocus ng Supreme Court. At yan po ay hindi lang galing sa akin kahit yung mga abogado, yung mga grupo ng mga abogado, yung mga dating miyembro ng Supreme Court, sinasabi na nagkaroon ng pagbabago sa Constitution. Yun daw ginawa ng Supreme Court ay wala naman sa Constitution. Tapos tatawagin ng Supreme Court na unconstitutional yung articles of impeachment na ginawa ng House. Yung ginawa ba ng Supreme Court, hindi ba unconstitutional na basta ka na lang magbabago, magbabawas, magdadagdag para lang umayon sa Vice Presidente? Yan po ang tanong ng marami. Ewan ko ba, kung bakit naman kasi ang dami din naman nagkomento dyan. Mga former Supreme Court Justice, mga grupo ng mga abogado, at marami pang iba. Pero, porque Supreme Court yan, kailangan igalang at kailangan irespeto kahit na alam ng marami na merong somehow mali. At porque Supreme Court, kailangan tanggapin. Ano ba yung mga tao yan? Diyos na hindi pwedeng magkamali? At iilan lang ba yung mga nagdesisyon na yan? Oo, marami silang pinagdaanan para maging court justice. Pero 100% bang hindi sila capable na magkamali? So, paano magtitiwala yung mga magfa-file ng kaso laban kay Duterte, kay Digong dito sa Pilipinas kung alam nilang mababaliwala lang yung kanilang effort? At bakit sasabihin ni Sara Duterte na dapat dito husgahan, dito litisin? Wala naman silang kaso dito. Sa ICC, nag-file ng kaso. So, natural, doon dapat. International court yun Ano bang akala ni Sara Duterte sa Pilipinas? Ermitanyo tayong bansa? Na hindi tayo nakikipag-deal sa ibang bansa? O hindi dapat pala, huwag na tayo mag-member sa kung ano-anong asosasyon, sa ASEAN, sa Interpol, o kung anumang international organization. Dapat on our own tayo. Ganon ang gustong gawin ni Sara Duterte. Dahil alam niya, kapag dito nilitis ang mga taong yan, wala pong mangyayari. So sa tingin ninyo, kakayanin ni Sara Duterte na harangin ang pagdating ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa at ni Bongo na dadaan sa Interpol? Sige, tinan nga natin. At bakit kaya po proteksyonan ni Sara Duterte itong dalawang kaalyado niya? Hindi kaya dahil natatakot siya dahil masasangkot din ang pangalan niya sa ICC? Dahil ito nabasa ko kay Kakofi, isa pong BBM supporter yan. Sabi niya, alam nyo ba na ang self-confessed Davao Death Squad leader na si Arturo Las Cañas ay nagsumiti rin ng affidavit sa International Criminal Court at direkta niyang iniuugnay si Sara Duterte sa extrajudicial killings sa Davao. So, welcome to ICC na rin kay Sara. Mukhang susunod din kay Bato at Bongo. Sa tingin ninyo, kaya gagawin ni Sara Duterte in all her powers bilang Vice President na kung hindi na kaya ni President Bongbong Marcos na harangin yung paparating na warrant of arrest na isa-serve ng Interpol kay Bongo at kay Bato de la Rosa, kaya daw niya or kailangan niyang kayanin dahil sangkot na ang pangalan niya sa ICC. So, ibig bang sabihin, may warrant of arrest ding paparating para kay Sara Duterte? Sige po, Madam Vice President ng Pilipinas, hihintayin po namin kung ano ang magagawa mo bilang Vice President dahil gagawin mo ang powers mo para harangin ang warrant of arrest ni Bongo at ni Bato de la Rosa. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Kaya-kaya ni Sara Duterte na harangin ang warrant of arrest ni Bato at ni Bongo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.